Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani. Ngayon, ating susurin ang isang napakahalagang paksa, pipino at ang lihim nitong kapangyarihan para sa malusog na bato. Marahil ay walang mas nakakapagod pa kaysa sa pakiramdam na hating gabi kang nagigising upang umihi ng paulit-ulit. 2 o 3 beses sa isang gabi hanggang sa maging kaugalian na ito na siyang nagpipira-piraso na iyong pagtulog, ikaw ay laging pagod at nanghihina. Sa araw, namamaga ang iyong mapaa, maitim ang ilalim ng iyong mata, at hindi na kasing talas ang iyong isip. Marami akong nakasalubong na nagrereklamo na hindi nila maintindihan kung bakit sila madalas umihi kamakailan at ang kanilang mapaa ay tila may pabigat pagising sa umaga. Sa katunayan, ito ay isang tahimik na panawagan para sa tulong mula sa humihinang bato, ang ating organo sa pagsala ng dugo at pagtatapon ng lason na nagsisimulang humina. Ang mahinang bato ay hindi lamang tungkol sa madalas o kaunting pag-ihi, kundi isang senyales na ang dugo sa katawan ay nakakaroon ng akumulasyon ng lason na nagpipilit sa ibang organo na magtrabaho ng husto. Isa sa pinakamahalagang tagapagpahiwatig upang masuri ang kalusugan ng bato ay ang creatinine, isang direktang salamin ng kakayahan ng bato na magsala ng dugo. Kapag tumaas ang index na ito, nangangahulugan na ang bato ay overworked at kung hindi ito kaagad itatama, ito ay hahantong sa malalang pagkabigo ng bato. Alam kong marami ang natatakot sa index na ito. Iniisip na ang Western medicine lamang ang makapagpapababa nito. Ngunit sa katunayan, maraming simple at likas na sangkap sa ating paligid ang makatulong sa bato at makapapababa na creatinine ng natural, ligtas, at pangmatagalan, hindi lamang natin ito napapansin. At sa mga ito, ang pipino ay isang nakatagong lunas na kakaunti ang nakakaalam. Maraming tao ang nag-isip na ang pipino ay para lang pampalamig, pampababa ng timbang, o pampaganda ng balat. Ngunit sa tradisyonal na gamot sa Pilipinas, ang pipino ay itinuturing na isang prutas na nakakapagpalamig, diuretiko at anti-edema. Ibig sabihin, nakakatulong itong palamigin ang katawan, sumusuporta sa pag-ihi at nagpapababa ng pamamaga. Ayon sa modernong medisina, naglalaman ito maraming tubig, potassium at antioxidants, mga napakahalagang kadahilanan na nakakatulong na bawasan ang pasanin sa bato, mapabuti ang sirkulasyon at patatagin ang presyon ng dugo. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente na minsan, ang nagliligtas sa atin ay nasa ating kusina mismo. Sa katunayan, kung alam lang natin kung paano gamitin ng tama ang pipino, maari itong maging isang tradisyonal na lunas na epektibong makapapababa ng madalas na paihi sa gabi, makapaglilinis ng dugo, at makapagpapababa ng creatinine na siyang magpapahintulot sa iyo na makatulog ng mas mahimbing. Pagagising sa umaga, mas magaan ang iyong pakiramdam, hindi na gaanong namamaga ang iyong makamay at paa, at mas sariwa ang iyong kutis. Ang pinakamagandang bagay ay ang pipino ay napakamura, madaling hanapin at madaling gamitin. Hindi na kailangan pang pakuluan o pagsamahin sa komplikadong paraan tulad ng ibang halaman gamot. Sa ilang simpleng tips sa pagpili, pagkain o paghahanda, maari mong gawing magic fruit para sa bato ang ordinaryong pipino. Sa artikulong ito, susuriin natin ng dahan-dahan at madaling maunawaan ang pinakasimple at pinaka-epektibong paraan ng paggamit ng pipino mula sa pagkain ng hilaw, paggawa ng juice, pagluluto ng sopas, hanggang sa pagsasama nito sa mga sangkap tulad ng luya, pulot pukyutan, o asin. Ang bawat paraan ay may sariling gamit na angkop para sa iba't ibang kondisyon ng bato. Hindi ko ipinapangako na ang pipino ay isang himala na makakapagpalit sa gamot,
Ngunit naniniwala ako na kung patuloy mong susundin ito araw-araw, tutulungan nito ang iyong katawan na ayusin ang sarili, makakapagpahinga ang iyong bato, at ang mahindi komportableng sintomas tulad ng madalas na pag-ihi sa gabi, pamamagangang pa, at pagkapagod ay unti-unting mawawala. At kapag nagsimulang gumaan ang pakiramdam ng katawan at bumalik ang kumpletong pagtulog, mararamdaman mo ang isang himala. Ang kalusugan ay wala sa mamahaling gamot, kundi sa kaalaman at tamang pamumuhay araw-araw. Sa susunod na bahagi, detalyado kong ipapaliwanag ang bawat paraan ngang paggamit mula sa pagkain ng hilaw sa tamang oras, pag-inom ngang juice sa tamang dami, hanggang sa pagsasama ngang pipino sa tradisyonal na halaman gamot upang matulungan ang iyong bato na mapalaya, malinis ang dugo, at ang antas ng creatinina ay bumalik sa ligtas na antas. Kaya huwag palampasin ang artikulong ito. Dahil ang isang maliit na pipino, kung ginamit ng tama, ay maaring makapagputol ngang madalas na pag-ihi sa gabi, makapagpakalma sa pagtulog, at makatulong sa katawan na maglinis tulad ng isang sariwang batis pagkatapos ng ulan. Naniniwala ako na pagkatapos mong basahin ang lahat ng 6 na paraan na ibabahagi ko, hindi mo natitingnan ang pipino bilang isang ordinaryong pagkain, kundi bilang isang maliit na regalo mula sa kalikasan na tahimik na tumutulong sa malusog na bato, malinis na dugo, at mapayapang pagtulog. Bahagi 2 ang mekanismong pipino sa bato. Pagdating sa pipino, maraming tao ang simple lang na iniisip na ito ay isang pampalamig na pagkain o pampaganda ng balat. Ngunit sa pinaksamang pananaw, tradisyonal at modernong medisina, nais kong maunawaan ninyo na ang pipino ay isang likas na food medicine. Ibig sabihin, ito ay parehong pagkain at may banayad na epekto ang gamot, lalo na para sa mga may mahinang bato, madalas na umihi sa gabi, o may mataas na antas ng creatinine. Ang ating bato ay nagtatrabaho ng walang tigil araw-araw upang salayin ang lason sa dugo, balansehin ang tubig at asin, at panatilihing gumagana ng normal ang katawan. Ngunit habang tumatanda tayo, humihina ang bato, bumabagal ang pagsasala ng dugo, at mas maraming dumi tulad ng urea at creatinina ang nananatili sa dugo. Sa puntong ito, ang pipino, na may banayad at likas na mekanismo, ay makakatulong ng malaki tulad ng isang kaibigan na tumutulong sa bato na makahinga ng mas madali. Likas na diuretiko, tumutulong sa bato na gumaan ang trabaho. Ang pipino ay naglalaman ng higit sa 95% purong tubig, kasama ang kaunting silitsya at mineral na nakakatulong na pasiglahin ang pag-ihi ng natural nang hindi nagdudulot ng imbalance ng electrolyte tulad ng madiuretic na gamot. Kapag kumain kang pipino, dahan-dahang tatagos ang tubig sa prutas sa dugo, dadaan sa bato, at pasisiglahin ang mekanismo ngang pagsasala upang maitapon ang labis na tubig, asin at lason. Ito ay lalong mahalaga para sa mga may pamamaga, namamaga ang pa, mabigat ang mata, o kaunting ihi. Mas gagaan ang pakiramdam ng katawan, hindi na gaanong mamamaga, at hindi na kailangan pang pilitin ngang bato ang sarili na magtrabaho tulad ngang dati. Mayaman sa antioxidants, pinoprotektahan ang mga sululang bato. Ang pipino ay mayaman sa mahalagang compound tulad ng beta-carotene, flavonoids, at vitamin C. Ito ang mapanangga laban sa oxidative stress na siyang sanhi ngang pinsala sa mga selula ng bato sa paglipas ng panahon. Kapag ang katawan ay may talama na pamamaga o maraming free radicals sa dugo, ang bato ang unang organ na apektado. Tumutulong ang pipino na neutralisahin ang manakakapinsalang ahente na ito, kaya pinoprotektahan ang istruktura ng pagsasala ng dugo ng glomeruli ng bato. Para mas madaling maunawaan, maaari mong tingnan ang pipino bilang isang berdeng espongha na sumisipsip ngang lason, nagpapalamig ngang daloy ngang dugo,
at tumutulong sa bato na hindi napatuloy na nasa ilalim ng mainit na presyon. Nagpapanatiling hydration at electrolyte balance. Nagpapalusog sa bato mula sa loob. Natatakot ang bato sa kakulangan ng tubig o imbalance ng electrolyte. Kung umiinom ka ang napakakaunting tubig, magiging makapal ang dugo at mas magtatrabaho ng husto ang bato. Kung bigla kang umiinom ng napakaraming tubig, hindi rin nito kayang salayin ng mabilis. Ang pipino ang likas na solusyon na nagbabalanse sa dalawang ito. Dahil ang malaking bahagi ng pipino ay tubig ngunit mayaman din sa natural na potassium, magnesium at sodium, nakakatulong ito sa katawan na mapanatili ang matatag na hydration nang hindi nagiging sobra. Lalo na para sa mga matatanda na madalas umihi sa gabi, ang pagkain ng ilang hiwa ng pipino sa araw ay makakatulong sa bato na gumana ng maayos, parehong nakakapagpalamig at nagtatapon ng dumi nang hindi nakakapagdulot ng pagkagambala sa pagtulog sa gabi. Nakakatulong na i-alkalinize ang katawan. Binabawasan ang pasanin sa pagsasala ng bato. Sa katawan, ang kapaligiran dugo ay bahagyang alkaline na may pH na humigit kumulang 7.35 hanggang 7.45. Kapag kumakain tayo na pagkaraming karne, asin, asukal o processed foods, nagiging acidic ang dugo na nagpipilit sa bato na magtrabaho ng double upang i-neutralize ito. Ang pipino, sa kabilang banda, ay may natural na alkaline properties na nakatulong na balansehin ang pH, bawasan ang acidity sa dugo, at sa gayon ay bawasan ang pasanin sa bato sa pagsasala ng lason. Sa madaling salita, kung ang bato ay isang filter ng dugo, ang pipino ay ang pampalamig na tubig na nahuhugas ng filter. Parehong tumutulong na tanggalin ang dumi at pinapanatili ang sistema na gumana ng mas matagal. Bahagi 3. Ang tatlong gintong epekto ng pipino. Pagkatapos maunawaan ang mekanismo ng paggana, nais kong tandaan ninyo ang tatlong natatanging benepisyo na hatid ng pipino. Ito ang magintong punto na tumutulong na malutas ang tatlong malaking problema ng mataong may mahinang bato, madalas na pag-ihi sa gabi, pagkawala ng tulog, at mataas na creatinine. Pinipigilan ang madalas na pag-ihi sa gabi, nagpapahintulot ng buwang pagtulog. Ang madalas na pag-ihi sa gabi ay hindi dahil sa pag-inom ng maraming tubig, kundi dahil sa mahinang pagsasala ng bato. Ang likido ay naipon sa katawan sa araw at lumalabas lamang sa gabi. Kapag kumakain ka o umiinom ng pipino juice sa umaga at tanghali, ang likas na diuretiko na epekto nito ay makakatulong na maitapon ang labis na tubig ng maaga sa araw upang sa gabi ay makapagpahinga ang katawan. Dahil dito, malaki ang nababawasan ang dalas ng pag-ihi sa gabi, mas kaunti ang pagkapagod ng katawan, at mas mahimbing ang pagtulog. Isang maliit na tip. Iwasan ang pagkain ng pipino malapit sa oras ng patulog pagkatapos ng 7 p.m. upang bigyan ng sapat na oras ang katawan na maitapon ang tubig bago matulog. Nakakatulong sa pag-relax at mas mahimbing na pagtulog. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang pipino ay naglalaman din ang magnesium at B vitamins, dalawang nutrient na nakakatulong na patatagin ang nervous system at pakalmahin ang mga kalamnan. Kapag humina ang bato, madaling ma-stress ang katawan, kumikipot ang mga daluyan ng dugo, at hindi nakaka-relax ang nervous system na nagdudulot ng gulo-gulong pagtulog. Ang pipino, sa pamamagitan ng banayad na pampalamig na epekto at likas na mineral, ay nakakatulong sa katawan na maglabas ng init, bawasan ang tensyon ng kalamnan, at makapagpahinga ang nervous system. Kung kakain kang ilang hiwa ng pinakuluang pipino o inom ng isang basong diluted na pipino juice pagkatapos ng tanghalian, mararamdaman mo na mas gagaan ang iyong isip sa gabi, madaling makatulog, at mas kaunti ang masasamang panaginip. Sumusuporta sa pagpapababa
ng creatinine at pangmatagalang proteksyon ng bato. Ito ang pinakamahalagang benepisyo. Ngunit nais kong bigyang diin na ang pipino ay gumaganap lamang ng sumusuportang papel at hindi maaring palitan ang gamot o dialysis. Gayunpaman, ang pipino ay nakakatulong na mapahusay ang pagtatapon ng creatinine at urea sa pamamagitan ng ihi salamat sa dalawang kadahilanan. Ang saganang tubig at ang kakayahan ng bato na pasiglahin ang likas na pagsasala. Kung pananatilihin mo ang diet na may pipino araw-araw, magiging mas malinis ang dugo, makakapagpahinga ang bato, at ang antas ng creatinine ay maaring unti-unting bumalik sa normal. Bukod pa rito, nakakatulong ang pipino na bawasan ang pamamaga, mapabuti ang presyon ng dugo, at mapanatili ang balanseng pH environment. Lahat ay nag-ambag sa pagprotekta sa glomerulingang bato mula sa karagdagang pinsala. Ang pipino ay hindi isang mahiwagang gamot, ngunit kung ginamit ng tama, sa tamang oras, sa tamang dami, at sa tamang uri ng katawan, ito ay magiging isang maasahang kasamang bato. Ang isang pipino araw-araw ay maaring hindi makapagpabata sa iyo, ngunit tiyak na makatulong ito sa katawan na maging sariwa, mapayapa ang pagtulog, at malusog ang bato. Iyan ang halaga ng malikas na bagay matatak at hindi magastos. Bahagi 4. Mga gabay sa tamang pagkain ng pipino. Paraan 1. Hilaw na pipino. Ang pinakapaya na pagsasayos ng bato. Sa 6 na paraan na ibabahagi ko upang gamitin ang pipino bilang suporta sa bato, ang pagkain ngang hilaw ang pinakasimple, natural at pinakaepektibong paraan. Ito ang pinakaunang anyo ngang paggamit ng pagkain bilang gamot. Dahil pinapanatili nito ang lahat ng enerhiya, enzyme, bitamina, at mineral na kadalasang nawawala sa mataas na temperatura. Naalala ko pa ang sinabi ng isang matandang pasyente noon, ang mahalagang gamot ay minsan nasa gulay at tubig na kinakain natin araw-araw, hindi lang natin alam kung paano kainin. At sa pipino, totoo iyan. Simple ngunit eksklusibong paraan ngang paghahanda. Pumili ng sariwang pipino na may mapusyaw na berdeng balat, hindi mapait at hindi lanta. Hugasan ito ng maraming beses sa malabnaw na tubig na may asin, pagkatapos ay balatan ng manipis. Lalo na para sa mga may mahinang bato o mataas na potasyum sa dugo, dahil ang balat ay naglalaman ng medyo maraming potasyum na maaring maging labis para sa bato kung kinakain ng regular. Pagkatapos balatan, hiwain ng manipis o putulin ng maliliit na piraso. Maaari itong kainin ng mag-isa na may kaunting asin o ihalo sa kaunting langis ng sesame, tinatat na bawang at apple cider vinegar upang mapahusay ang lasa ng hindi nagiging mabigat sa bato. Kung gusto mo, maaari itong ilagay sa refrigerator ng 10,15 minuto para mas malutong. Pagkatapos ay kainin kaagad pagkatapos ng pangunahing pagkain o sa kalagitnaan ng umaga. Hindi na kailangan panglutuin o timplahan, sapat na ang purong pipino. Ang simpleng paraan na ito ang gumagawa nito bilang isang perpektong likas na regalo para sa bato, lalo na para sa mga nakakaranas ng madalas na pag-ihi sa gabi, namamaga ang paa, o may bahagyang mataas na creatinine. Mga benepisyo ng pagkain ng hilaw na pipino. Pinapanatili ang lahat ng likas na enzyme at bitamina. Sa pagkain ng hilaw, makukuha mo ang lahat ng digestive enzyme at raw fiber, mga elemento na tumutulong sa katawan na maglinis ng lason, palamigin ang dugo, pasiglahin ang panunaw, at suportahan ang bato sa pagtatapon ng dumi. Ang ma-enzyme na ito ay sensitibo sa init, kaya sa pagkain lamang ng hilaw ay ganap silang gumagana. Nagbibigay purong tubig sa katawan. Ang hilaw na pipino ay naglalaman ng higit sa 50% purong natural na tubig na lubos na naiba sa ordinaryong inuming tubig. Ang tubig sa pipino ay buhay na tubig na may kasamang mineral na tumutulong sa bato na maglinis kang lason nang hindi nagdudulot kang uhaw o pakawalan ng electrolyte. Kung madalas kang may tuyong labi, madilim ang balat o madilim ang ihi,
Ang pagkain lamang ngang 1,2 hilaw na pipino araw-araw ay makikita mo ang malaking pagbabago pagkatapos ngang isang linggo. Nagpapahusay ngang banayat na diuretiko na epekto at nagpapababangang pamamaga. Dahil sa tubig at natural na potassium, ang hilaw na pipino ay nakakatulong na pasiglahin ang pagtatapon ng ihi sa katamtamang paraan na tumutulong sa katawan na tanggalin ang asin at lason ng banayat. Ang nakakaranas ng namamaga ang paa, mabigat ang mata, o kaunting ihi sa araw ay mararamdaman na dahan-dahang gagaan ang kanilang katawan. Tumutulong sa mas mahimbing na pagtulog. Mukhang kakaiba, ngunit totoo iyan. Kapag nabawasan mo ang madalas na pag-ihi sa gabi, hindi na overworked ang bato na tumutulong sa katawan na mas madaling makatulog. Bukod pa rito, ang pipino ay naglalaman ng magnesium, isang mineral na nakakatulong na makapagpahinga ang nervous system at mga kalamnan. Ang pagkain ng kaunting pipino sa tanghali sa gabi, mararamdaman mo ang mas mahimbing at mas madaling pagtulog. Tamang oras at dami ng pagkain. Upang maging pinaka-epektibo ang pipino, dapat itong kainin sa umaga o tanghali dahil ito ang oras na kailangan ng katawan ng paglilinis at pagtatapon ng tubig. Iwasan ang pagkain malapit sa oras kang pagtulog pagkatapos kang 7 p.m. upang hindi ka madalas umihi sa gabi. Araw-araw, dapat kang kumain ng humigit kumulang isang sariwang pipino. Huwag kumain klabis dahil kahit na malusok ang pipino, kung malubha ang sakit sa bato o mataas ang potassium sa dugo, ang labis na pagkain ay maaring maging sanhing pagkapagod at di normal na pag-ihi. Maliit na tips sa pagkain ngilaw. Balatan at tanggalin ang dalawang dulo upang matanggal ang mapait na bahagi. Ibabad sa malabnaw na tubig na may asin ngang 10 minuto bago kainin upang matanggal ang nalalabi na pestisidyo. Maaring ihalo sa kaunting asin at tinatat na luya upang mapainit ang tiyan at balansehin ang lamig ng pipino. Ang may mahinang tiyan o madalas kabagin ay dapat kumain pagkatapos ngang pangunahing pagkain, iwasan ang pagkain ng gutom. Sino ang dapat gumamit at sino ang dapat maginggat? Dapat gumamit, mga may mahinang bato sa banayat na yugto, mga nakakaranas ng madalas na pag-ihi sa gabi, pamamaga, mataas na presyon ng dugo, o mapagod na kailangan ng paglilinis ng katawan. Dapat magingat, mga nakakaranas ng pagtatae, malamig na tiyan, mababang presyon ng dugo, mga buntis sa unang 3 buwan, o mga may mataas na potassium sa dugo. Isang matandang Ginoo sa Quezon Province, 68 taong gulang, ang nagsabi sa akin na dati umihi siyang 3,4 na beses bawat gabi at pagising sa umaga ay pagod na pagod. Mula nang marinig niya ang aking payo, bawat umaga ay kumakain siya ng kalahating hilaw na pipino at kaunting inasnan na pipino. Pagkatapos nga 2 linggo, umihi na lamang siya nga isang beses. Mas naging maliwanag din ang kanyang balat at mas gumaan ang pakiramdam kanyang tiyan. Hindi na kailangan ng Western medicine o komplikadong formula. Sa pamamagitan lamang ng pagkain ng isang hilaw na pipino araw-araw, mararamdaman mo na mas presko at mas magaan ang iyong katawan. Huwag maliitin ang simpleng pagkain na ito. Ang bawat malutong na hiwang pipino ay isang natural na pampalinis na tumutulong sa bato na makapagpahinga, dumaloy ng maayos ang dugo, at maging sariwa ang katawan mula sa loob. Magsimula ng simple, pumili lang ng malinis na pipino, hugasan ng mabuti, balatan ng manipis, hiwain at kainin bilang isang ritual ngang pangangalaga sa bato araw-araw. Dahil minsan, ang pinakasimpleng bagay ang nagiging pinakamatagal na himala, at sa pagpapagaling ng bato, naniniwala ako na ang isang pipino araw-araw ay isang pangako para sa mapayapang pagtulog at malusok na bato. Paraan 2. Minimalistang pipino juice. Banayat na paglilinis, pagbabagong, buhay para sa bato. Kung ang pagkain na
Hilaw na pipino ay isang natural na paraan upang mapanatili ang buhay na enerhiya sa bawat malutong na hiwa. Ang pipino juice naman ay ang susunod na hakbang, parehong maginhawa at madaling maabsorb, lalo na angko para sa mga may mahinang ngipin, mahinang panunaw o nais linisin ang katawan ng mas mabilis. Ang pipino juice, bagaman simple, kung ginawa ng tama, ay maaring maging isang sariwang magic elixir para sa mga may mahinang bato, madalas umihi sa gabi, pagkapagod, o bahagyang mataas na creatinine. Sa isang maliit na baso lamang araw-araw, tinutulungan mo ang bato na malinis ng banayad, hindi overload, ngunit epektibo pa rin. Minimalistang paraan ng paghahanda, ngunit eksklusibo. Pumili ang 1,2 sariwang pipino na may mapusyaw na berdeng balat at matatag na laman, hindi mapait. Ang unang hakbang ay hugasan ng mabuti, pagkatapos ay balatan ng manipis, lalo na para sa makailangang kontrolin ang dami ng potassium. Pagkatapos ay hiwain sa maliliit na piraso at ilagay sa juicer. Kung wala kang juicer, maaari itong i-blend sa blender, pagkatapos ay salain sa salaan o manipis na tela upang makuha ang katas. Ang pulp ay maaring itago para gamitin sa mata o bilang pampalamig sa balat, napakabuti para sa mga matatanda na madalas makatulog o may namamaga ang mata sa umaga. Ang purong pipino juice ay karaniwang may sariwang, bahagyang maasim na lasa, hindi masyadong maasim o matamis. Maaari mo itong ihalo sa kaunting maligamgam na tubig kung sa tingin mo ay masyadong matapang, o magdagdag ilang pata na lemon juice at isang maliit na kutsarang pulot pukyutan upang neutralisahin ang lasa at suportahan ang panunaw. Ang mahalaga ay huwag magdagdag ng puting asukal o condensed milk dahil ang artificial na matamis na ito ay maaring makabawas sa epekto na paglilinis ng juice at maglagay na presyon sa bato. Pinakamausay na oras ene pag-inom. Inirekomenda ko na inumin mo ito sa umaga, 30 minuto pagkatapos gumising, o 1 oras pagkatapos ng tanghalian, kapag ang katawan ay nasa estado na kailangan ng paglilinis. Hindi dapat inumin pagkatapos ng 7 p.m. dahil ang natural na dami ng tubig sa pipino ay maaring pasiglahin ang bato na magtrabaho ng husto, na maaring magdulot ng madalas na pag-ihi sa gabi. Sa bawat pag-inom, 100,150 lamang kalahating maliit na baso. Para sa mga malusok, maaring unti-anting taasan sa 200 ml, ngunit para sa mga umiinom ng gamot para sa pagkabigo ng bato, panatilihin ang isang banayad na dami upang dahan-dahang maabsorb ng katawan. Espesyal na benepisyo para sa mga may mahinang bato. Ang pipino juice ay kumikilos tulad ng isang sariwang batis na dumadaloy sa katawan. Nakakatulong ito na payatin ang dugo, dagdagan ang filtration rate sa glomeruli, at banlawan ang mga natitirang lason tulad ng urea, uric acid, at creatinine. Kung madalas kang nakakaramdam ng pagkapagod, madilim ang balat, madilim ang ihi, o may tuyong bibig at mapait na lasa, ito ay isang senyales na ang katawan ay uhaw sa malinis na tubig mula sa loob. Ang isang baso ng pipino juice araw-araw ay makakatulong sa bato na malinis, maging mas maliwanag ang balat, at mas magaan ang hininga. Nakakatulong na bawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi sa pamamagitan ng pag-regulate ng ihi sa araw. Ang pag-inom ang juice sa umaga o tanghali ay nakakatulong sa katawan na may tapon ang labis na tubig sa araw kapag ikaw ay aktibo pa. Dahil dito, makakapagpahinga ang bato sa gabi, at ang dami ng ihi ay natural na bababa. Maraming tao ang sumubo at sinabi sa akin na sa loob lamang ng 5 makakasunod na araw, hindi na sila gumigising ng 3,4 na beses sa gabi tulad ng dati. Nagbibigay ng nutrisyon na sumusuporta sa pagpapababa ng creatinine. Ang pipino juice ay naglalaman ng natural na potassium, magnesium at flavonoids na nakakatulong na mapabuti
ang sirkulasyon ng dugo at bawasan ang oxidative stress sa mga selula ng bato. Kapag maayos ang pagsasala ng dugo, unti-unting bababa ang creatinine. Gayunpaman, lagi kong ipinapaalala na ang pipino juice ay hindi kapalit ng gamot, kundi isang katulong na kamay para sa bato na gumaling ng natural, matalinong pagsasama upang madagdagan ang benepisyo. Kung gusto mong dagdagan ang bisa ng hindi nawawala ang kaligtasan, iminumungkahi ko ang ilang simpleng kombinasyon. Pipino at ilang hiwang sariwang luya. Nakakatulong na painitin ang tiyan, bawasan ang lamig kapag umiinom ng malamig na inumin, at sabay na nagpapabuting sirkulasyong ng dugo. Pipino at ilang dahon ng mint. Nagpapalamig sa atay, nagpapababa ng bad breath, at nagpapresko sa isip. Pipino at isang hiwaeng sariwang lemon. Nakakatulong na dagdagan ang vitamin C, antioxidant, at magpababa ang uric acid, ngunit dapat lamang magdagdag ng napaka-kaunting upang mapanatili ang natural na lasa ang pipino bilang pangunahing mahahalagang paalala sa paggamit. Huwag uminom ng gutom, lalo na sa umaga, dahil ang malamig na juice ay maaring magdulot ng pagliit ng mga daluyan ng dugo sa tiyan. Huwag itago ng higit sa 24 na oras, dahil ang nga enzyme sa pipino ay madaling ma-oxidize at mawalan ng bisa. Pinakamahusay na inumin kaagad pagkatapos ay juice. Ang mga may pagtataye, malamig na tiyan, o mababang presyon ng dugo ay dapat uminom ng mas kaunting dami o magdagdag ng hiwangang luya upang balansehin ang lamig. Huwag inumin kasama ng Western medicine. Dapat may agwat na hindi bababa sa 1,2 oras upang maiwasan ang pagbabago sa konsentrasyon ng gamot. Nakilala ko ang isang ginang, 70 taong gulang, sa Mindanao na may namamaga ang paa at madalas na pag-ihi sa gabi. Pagkatapos niyang subukan ang pag-inom ng diluted na pipino juice bawat umaga sa loob ng 10 araw, tumawag siya at sinabing, ang kakaiba anak kagabi sa unang pagkakataon, nakatulog ako ng diretso hanggang umaga, hindi na ako kailangan pang gumising para umihi. Pagkagising ko, nakita kong mas maliwanag ang aking balat at hindi na gaanong maitim ang ilalim ng aking mata. Ngayon, mas gusto ko pa ang juice na ito kaysa sa kape sa umaga. Napangiti lang ako nang marinig ko ang sinabi niya, dahil hindi iyon kakaiba kundi isang likas na batas. Kapag nalinis ng tama ang katawan, nakapagpahinga ang bato, at nalinis ang dugo, natural na magiging mapayapa ang pagtulog. Mga kababayan, sa panahon na punong gamot at supplements, minsan nakakalimutan natin na ang juice mula sa isang sariwang pipino ay maaari ding maging isang cleansing ritual para sa katawan. Hindi ito kailangan ng karangyaan. Kailangan lang ng pagiging regular isang maliit na baso araw-araw. Sa loob ng 10 araw, sasabihin mismo ng iyong katawan sa iyo ang himala. Ang pipino ay hindi lamang gulay, kundi isang sariwang tubig mula sa lupa na nagdadala ang kakayahang pakalmahin ang katawan, palamigin ang isip, at iligtas ang pagod na bato. Hayaan ang bawat umaga mo na magsimula sa isang sariwang pipino juice, tulad ng pagsisimula natin ng isang mas malinis at mas banayad na buhay araw-araw. Naniniwala ako na ang isang maliit na baso bawat umaga ay naglilinis ng dugo, nagpapalamig sa atay, nagpapagaan sa bato, at nagbibigay ng mapayapang pagtulog. Naniniwala ako na kung regular mong gagawin ito, makikita mo agad na mas malusog ang iyong bato, mas magaan ang iyong pakiramdam, at magiging kumpleto ang iyong pagtulog tulad ng dati bago mo pamalaman ang kahulugan ng madalas na pag-ihi sa gabi. Paraan 3. Cucumber pineapple smoothie, sugar-free, refreshing, at keto-friendly. Pagkatapos mong masanay sa pagkain na hilaw na pipino o pag-inom ng simpleng juice, ang susunod na hakbang na nais kong ipakilala ay ang pipino smoothie na sinamahan ng luya o pinya.
Ito ay isang bahagyang na-upgrade na bersyon na nagpapanatili ng sariwang lamig ng pipino at nagdaragdag ng kaunting init o natural na asim upang matulungan ang bato na gumana ng mas mahusay, mabawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi at suportahan ang pagpapababa ng creatinine. Bakit dapat pagsamahin ang pipino sa luya o pinya? Ang bawat isa ay may sariling lakas, ngunit kapag pinagsama, lumiliha silang isang perpektong pares para sa mga may mahinang bato. Ang pipino ay nakakapagpalamig, diuretiko, at detoxifier na nakakatulong na bawasan ang pasanin sa bato at mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Ang luya naman ay may warming properties na nakakatulong na neutralisahin ang lamig ng pipino, maiwasan ang panlalamig ng tiyan, at sabay na pasiglahin ang panunaw upang mas mahusay na ma-absorb ang katawan ang nutrients. Ang pinya naman ay mayaman sa enzyme na bromelain, isang natural na anti-inflammatory agent na nakakatulong na pakalmahin ang matisyu ng bato at atay, sumusuporta sa panunaw, at nagbibigay ng vitamin C para sa antioxidant at pampaliwanag ng balat. Madalas kong sabihin sa maraming tao na ang ating katawan ay parang isang garapon na nangangailangan ng malamig na tubig upang mapakalma, ngunit nangangailangan din ng kaunting init upang balansehin. Ang pipino at luya, pinya ang dalawang sangkap na lumilihang balanse na iyon, ang isa ay naglilinis, ang isa ay nagpapagana na nakakatulong sa mas mahusay na daloyng dugo at qi. Madaling paghahanda. Tulad ng isang banayad na almusal, ihanda ang isang sariwang pipino, hugasan ng mabuti, balatan ng manipis kung malubha ang sakit sa bato, dapat tanggalin ang lahat ng balat upang mabawasan ang potassium, isang maliit na piraso ng luya kalahating lalaki, o 3,4 na piraso ngeno na pinya at 150,200 ml ng maligamgam na tubig. Paraan. Hiwain ang pipino sa maliliit na piraso, ilagay sa blender kasama ang luya o pinya. Idada ang maligamgam na tubig at i-blend ng pinong-pinongang 45 segundo. Salain sa salaan o iwanan ng buo kung gusto mong panatilihin ang fiber. Inumin kaagad pagkatapos i-blend. Huwag magdagdag ng asukal o condensed milk dahil ang mga artipisyal na matamis na ito ay makakabawas sa epekto ng filtration at maaring magpataas ng presyon sa bato. Kung sa tingin mo ay medyo green ang lasa ng pipino, maari kang magdagdag ng ilang patak ng sariwang lemon juice o kaunting asin sa bato upang dahan-dahang ayusin ang lasa. Tandaan, kung pipiliin mo ang luya, dapat maliit na hiwa lamang dahil ang labis ay magdudulot ng init. Kung pipiliin mo ang pinya, dapat hino na, hindi masyadong matamis at hindi ibinabad sa asukal. Oras no paggamit. Para sa pinakamainam na epekto, sa umaga 30 minuto pagkatapos gumising nakakatulong na pasiglahin ang digestive system at linisin ang atay at bato, o sa tanghali 1,2 oras pagkatapos kumain nakakatulong na bawasan ang pagkapagod at tanggalin ang dumi sa dugo. Hindi dapat inumin sa gabi pagkatapos ng 7 p.m. dahil ang banayad na diuretiko na epekto ay maaring magdulot ng madalas na pag-ihi sa gabi. Sa bawat pag-inom, isang maliit na baso lamang, 150-200 ml ay sapat. 4,5 araw sa isang linggo. Para sa mga may mahinang bato, dapat inumin ng salitan upang masanay ang katawan. Mga natatanging benepisyo para sa mga may mahinang bato. Bawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi, pamamaga at mas mahimbing na pagtulog. Ang pipino at luya, pinya smoothie ay nakakatulong sa katawan na may tapon ang labis na tubig sa araw, kaya nababawasan ang presyon sa pagtatapon sa gabi. Ang luya ay nagpapainit sa bato, sumusuporta sa sirkulasyon ng dugo at qi, na nakakatulong sa bato na makahinga ng mas mahusay. Kapag stable ang bato, makikita mo na mas mahimbing ang iyong pagtulog at mas kaunti ang pagkagising dahil sa pag-ihi.
Suportahan ang pagpapababa ng creatinine at bawasan ang oxidative stress sa bato. Ang maenzym sa pipino at pinya ay nakakatulong na i-breakdown ang malason na naipon sa dugo, na pasiglahin ang banayad na pagsasalaeng dugo. Ang luya naman ay naglalaman ng gingerol at shogaol, dalawang aktibong compound na nakakatulong na bawasan ang pamamaga ng gadaluyan ng dugo at protektahan ang nga selula ng bato mula sa pinsala. Dahil dito, nagiging mas epektibo ang proseso ng pagsasala ng creatinine na nakakatulong na malinis ang katawan mula sa loob. Nakakatulong sa balanseng palamig at init ng katawan. Ang isang matanda ay karaniwang malamig sa loob o mainit sa labas. Ang pipino ay nakakatulong na palamigin. Ang luya at pinya ay nakakatulong na magregulate, na lumilihang ang balanseng temperatura ng katawan. Dahil dito, mas mahusay ang daloy ng dugo, stable ang presyo ng dugo, at hindi na kailangan pang pilitin ng bato ang sarili. Nagpapabuting panunaw at nagpapababa na lason sa atay at bato. Hindi lamang ito mabuti para sa bato, kundi sumusuporta din sa atay, ang kasamang organ sa paglilinis ng lason. Ang ma-enzyme sa pinya at ang tubig mula sa pipino ay nakakatulong na banlawan ang labis na asid, taba sa dugo, bawasan ang pamamaga at heartburn sa atay. Kapag malusog ang atay at bato, mas gagaan ang pakiramdam ng buong katawan, mas maliwanag ang balat at mas kalmado ang isip. Ilang paalala sa paggamit. Huwag uminom ng gutom, lalo na ang smoothie na may luya. Kung ikaw ay may mahinang tiyan o ulcer, bawasan ang dami ng luya o palitan ng ilang hiwa ng hino na pinya. Huwag iwanan ng magdamag. Ang smoothie ay dapat inumin sa loob kama 30 minuto pagkatapos ay blend upang mapanatili ang ma-enzyme at bitamina. Ang mga may mataas na blood sugar ay maaari pa ring uminom basta walang idinagdag na asukal. Ang pipino at hino na pinya ay may napakababang natural na sugar index. Kung umiinom kang Western medicine, lalo na ang diuretics o blood pressure medications, dapat may agwat na hindi bababa sa 2 oras sa pagitan ng pag-inom ng smoothie. Isang ginang 72 taong gulang sa Cebu City ang nagsabi sa akin na dati ay madalas siyang pagod, dilaw ang kanyang balat, at gumigising ng 3,4 na beses sa gabi para umihi. Ang kanyang manugang ay gumawa sa kanyang pipino at pinya smoothie bawat umaga. Pagkatapos ng 5 araw, gumaan ang kanyang pakiramdam, mayos ang kanyang tiyan, at regular na umihi sa araw, at sa gabi ay nakatulog ng diretso hanggang umaga. Gustong-gusto niya ito at ngayon ay humihingi ng green medicine mula sa kanyang manugang bawat umaga. Napaisip ako sa kanyang kwento dahil naniniwala ako na ang kalikasan ay laging may sariling paraan ng pagpapagaling kung tayo lang ay magiging matiyaga sa pakikinig sa ating katawan at pipili ng tamang paraan. Mga kababayan, hindi na kailangan ng komplikadong formula, hindi na kailangan ng mamahaling makina. Sa pamamagitan lamang ng isang pipino, isang hiwang luya, o ilang piraso ng hino na pinya, mayroon na tayong tradisyonal na gamot na banayad ngunit epektibo. Isipin na ang smoothie na ito ay hindi lamang inumin, kundi isang purifying stream bawat umaga na tumutulong sa iyong bato na makapagpahinga, malinis ang dugo, at maging mapayapa ang pagtulog. Sariwa mula sa pipino, mainit mula sa luya, natural na matamis mula sa pinya, isang maliit na baso bawat araw ang naglilinis ng atay at bato, nagpapayapa sa pagtulog. Naniniwala ako na kung regular kang iinom nito sa loob ng 5,7 araw, magkakaroon ng banayad na tugon ang iyong katawan. Mababawasan ang pamamaga ng paa, mas magiging maliwanag ang balat, mas kaunti ang paghihi sa gabi, at bawat umaga ay gigising ka na mas magaan ang pakiramdam tulad ng sariwang hangin sa simula ng araw. Paraan 4. Malinis at madaling tunawin na pinakuluang pipino at manok, hipon, hindi naglalagay ng presyon sa bato.
Kung ang unang tatlong paraan ay mga banayad na paraan nga paglilinis upang matulungan ang bato na makapagpahinga at magtapon nga dumi, sa ikaapat na paraan, nais kong magdagdag ng malusog na pinagmulan ng protina upang ang katawan ay magkaroon ng lakas ng hindi nagpapabigat sa bato. Ito ang sopas ng pipino na niluto sa manok o hipon, isang simple, madaling lutuin, at madaling tunawin na pagkain, at lalong angkop para sa mga matatanda, mapagod, madalas umihi sa gabi, o may mataas na creatinina. Ang mahinang bato ay hindi lamang kailangan ng paglilinis, kundi kailangan din ng tamang nutrisyon. Kung kumain ng labis na protina, mas magtatrabaho ng husto ang bato upang salayin ito, ngunit kung iwasan ng buo ang protina, kulang sa enerhiya ang katawan at madaling manghina. Ang sopas ng pipino na niluto sa manok o hipon ay ang perpektong balanse. May banayad na protina na madaling tunawin, hindi nagdudulot ng pagtaas ng urea o creatinine. May tubig at natural na fiber mula sa pipino na nakakatulong sa banayad na pagsasala at lalo na may pampalamig na epekto ngunit hindi nagpapalamig sa tiyan salamat sa pipino na niluto sa tamang temperatura. Ito rin ay isang pagkain na inirekomenda ng maraming nutrisyonista para sa mga matatanda dahil nakakapapawi ng uhaw mula sa loob, nakakabawas ng pamamaga, nakakabawas ng panloob na init, at sumusuporta sa digestive at cardiovascular system. Mga sangkap na kailangang ihanda. Inirekomenda ko ang sapat na dami para sa isang magaan na pagkain para sa 1,2 tao. Una, ihanda ang sariwang pipino maga, 2 maliit na piraso, 150-200 gramo. Dapat pumili ngang may mapusyaw na berdeng balat, kaunting buto, at lalo na hindi mapait. Minchet na manok o tinuklap na hipon 50-70 gramo. Inirekomenda ko ang pagpili ngang linpart ng manok o sariwang maliliit na hipon. Magiging mas matamis ang karne at hindi malansa. Sariwang luya, 2,3 manipis na hiwa, ay sapat na upang painitin ang tiyan at balansehin ang lamig ng pipino. Green onions, cilantro, iodized salt sa tamang dami. Huwag gumamit ng fish sauce o commercial seasoning powder upang mapanatili ang sariwang at magaan na lasa ng pagkain at maging mabuti sa bato. Tubig nga 400-500 ml. Gumamit ng malinis na tubig, hindi masyadong malamig na tubig upang hindi maapektuhan ang panunaw. Kung ikaw ay may mahinang bato o madalas na pag-ihi sa gabi, inirekomenda ko ang pagpili ng lean chicken meat sa halip na hipon dahil mas madaling tunawin ang manok at mas magaan sa tiyan. Kung ikaw ay may mataas na presyon ng dugo o gut, bawasan ang dami ng protina sa humigit kumulang 30-40 gramo lamang upang maiwasan ang pagtaas ng uric acid at mapanatili ang stable na presyon ng dugo. Detalyadong paraan ng pagluluto. Panatilihin ang natural na tamis. Hakbang 1. Paghahanda ang masangkap. Hugasan ng mabuti ang pipino. Balatan ng manipis, tanggalin ang malambot na buto sa loob upang maiwasan ang kaba. Hiwain ng pahilis o sa manipis na piraso. Hugasan ng mabuti ang manok o hipon, patuyuin, i-mince o i-blend. Timplahan ng kaunting iodized salt at puting paminta. Hakbang 2. Bahagyang pagprito ng protina. Ilagay ang kawali sa kalan. Maglagay ng ilang pata ng mantika o isang hiwang luya upang mapabango. Ilagay ang manok o hipon at dahan-dahang haluin ng 1,2 minuto hanggang sa maging siksik at mabango. Huwag hayaang masunog. Lutuin lamang hanggang sa maluto upang mapanatili ang natural na tamis. Hakbang 3. Pagluluto ng sopas. Idagdag ang tubig sa kawali, pakuluan ng dahan-dahan. Ilagay ang pipino, bawasan ang apoy. Lutuin ng 3,5 minuto hanggang sa lumambot ngunit berde pa rin. Timplahan ng kaunting iodized salt. Huwag gumamit ng seasoning powder, fish sauce,
o commercial seasoning dahil naglalaman ang mga ito ng maraming sodium na naglalagay ng presyon sa bato. Hakbang 4. Pagtatapos. Patayin ang kalan, budburan ngang kaunting green onions at cilantro. Maari kang maglagay ngilang manipis na hiwang luya sa ibabaw upang mapabango at painitin ang tiyan. Tamang oras at damingang pagkain. Inire-rekomenda ko ang pagkain ng sopas na ito sa hapon o maagang gabi bago mag-6 p.m. ang pinakamahusay. Ang dahilan ay ang maagang pagkain ay nabibigay ngang sapat na oras sa katawan upang tunawin at salain ang tubig na nakakabawas sa panganib ngang madalas na paghihi sa gabi. Sa gabi, mas mabagal ang pagganang bato, kaya kung kumain ng huli o kumain ng mabibigat na protina, madaling ma-overload ang bato. Sa bawat pag-inom, isang maliit na baso lamang ng sopas. Huwag masyadong maraming sabaw sa kanin. Kung hipon ang ginamit, 2,3 beses sa isang linggo. Kung manok ang ginamit, 4,5 beses sa isang linggo. Magabenepisyo para sa mga may mahinang bato at matatanda, suporta sa pagpapababa ng creatinine at pagpapalamig ng dugo. Ang tubig sa pipino ay nakakatulong na salain ang dumi, habang ang sapat na protina mula sa manok o hipon ay nakakatulong sa katawan na mapanatili ang lakas ng kalamnan nang hindi naglalagay ng presyon sa bato. Ang regular na pagkain ay nakakatulong na gumaan ang dugo, at ang antas ng creatinine ay unti-unting bumalik sa normal. Bawasan ang pamamaga, pagkapagod, at mas madaling pagtulog. Ang sopas ng pipino ay naglalaman ng maraming tubig ngunit niluto ng mainit na nakakatulong sa banayad na pagiging diuretiko sa araw, na nakakatulong sa katawan na mabawasan ang pagpapanatili ng tubig, mas mabawasan ang pamamaga ng paa, at mas magaan ang pakiramdam. Kapag maayos ang daloy ng dugo at nakapagpapahinga ang bato, mas mahimbing din ang pagtulog. Nabibigay ngang malinis na enerhiya. Ang may mahinang bato ay madalas na nagdadiet na nagdudulot ng pagkapagod o paginang kalamnan. Ang sopas ngang pipino ay isang madaling tunawin na pinakmulan ngang protina at bitamina na nakakatulong sa mabilis na pagaling ng hindi nagdudulot ngang lason. Ang luya sa sopas ay nakakatulong din na bawasan ang panlalamig ng tiyan, pasiglahin ang panunaw, at maiwasan ang kabag-isang karaniwang problema sa mga matatanda, proteksyon sa cardiovascular at presyon ng dugo. Ang sopas na ito ay mababa sa asin, may katamtamang natural na potassium na nakatulong na patatagin ang presyon ng dugo at bawasan ang tensyon ng madaluyan ng dugo. Napakangkop nito para sa mga uminom gamot sa presyon dugo diuretics. Maliit ngunit mahalagang paalala, huwag lutuin ng napakatagal. Mawawala ang ma-enzyme ng pipino at magiging overcooked kung lutuin ng matagal. Huwag painitin ng maraming beses dahil madaling masira ang vitamin C sa pipino. Huwag magdagdag ng fish sauce o MSG. Ang mga ito ay nagpipilit sa bato na magsala ng mas maraming asin at phosphate. Kung ikaw ay umiinom ng gamot para sa acute kidney failure o dialysis, kumonsulta sa iyong doktor bago idagdag ang pagkain na ito sa iyong diet. Isang ginang, 65 taong gulang, sa Davao City ang nagsabi sa akin na dati ay madalas siyang umihi sa gabi at may namamaga sa bukong-bukong. Sabi niya, araw-araw, kumakain akong simpleng sopas ngang pipino na niluto sa manok at ang kakaiba. Anak, mas gumaan ang pakiramdam ko, nakatulog ako, at hindi nakabagin ang tiyan ko tulad ng dati. Pagkatapos ng 3 linggo, nagpa-follow up siya at ang kanyang creatinine ay bahagyang bumaba at mas malinaw ang kanyang ihi. Natawa siya at sinabing, sa katunayan, kung alam mo lang kung paano kainin ng tama,
kahit ang gulay ay nagiging gamot. Napaisip ako sa kanyang sinabi dahil ang isang simpleng sopas kang pipino ay maari ding maging isang banayad na gamot kung naiintindihan at pinahahalagahan natin kung paano ito lutuin. Hindi na kailangan ngang mamahaling sangkap, hindi na kailangan ngang komplikadong recipe. Kailangan lang pagmamahal at kaalaman sa katawan. Subukan ang pagkain na ito ilang beses sa isang linggo bago mag-6 p.m. sa isang tahimik at mainit na kapaligiran. Upang ang bawat mangkok ng sopas ay hindi lamang pagkain, kundi isang banayad na bulong sa pagod na bato. Salamat sa pagtatrabaho sa loob ng maraming taon. Ngayon magpahinga ka, ako na ang bahala sa iyo. At pagkatapos ay makikita mo, sa bawat sariwang pagkain, ang katawan ay unti-unting babalik sa dati magiging magaan, malusog at payapa tulad ng natural na tamis ng sopas ng pipino. Paraan 5. Pinakulo ang pipino, bahagyang luto, para bawasan ang potassium. Ligtas na solusyon para sa may mataas na potassium sa bato. Pagdating sa pipino, madalas nating iniisip na ito ay isang sariwang, diuretiko at pampalamig na pagkain. Ngunit may isang katotohanan na kakaunti ang nakakaalam, ang pipino, bagaman mabuti, ay naglalaman ng medyo maraming potassium, isang mineral na dapat bigyan ng espesyal na pansin ng may sakit sa bato o may mataas na potassium sa dugo. Kaya, upang matulungan kang makinabang pa rin mula sa sariwang berdeng prutas na ito nang hindi nababahala na ma-overload ang bato, nais kong ibahagi ang isang napakasimpleng ngunit napaka-epektibong paraan ng paghahanda, ang pipino na bahagyang pinakuluan sa tubig at ang unang tubig ay itatapon. Hindi lamang ito isang culinary tip kundi isang tradisyonal na pamamaraang medikal na may siyentipikong batayan na nakakatulong na bawasan ang damingang potassium habang pinapanatili pa rin ang karamihan ng mga enzyme, tubig, at fiber na kapaki-pakinabang para sa urinary at digestive system. Bakit kailangan ang bahagyang pagpakulong pipino para sa may mahinang bato? Alam mo ba, ang potassium ay isang mahalagang mineral para sa normal na pagtibok ng puso at paggana ng kalamnan. Ngunit kapag humina ang bato, nababawasan ang kakayahan nitong salayin at itapon ang labis na potassium. Kung ang dami ng potassium sa dugo ay tumaas ng labis, maari itong magdulot ng abnormal na tibok ng puso, pamamanhit ng mga kamay at paa, pagkapagod o kahit na mapanganib sa buhay. Ang isang sariwang pipino ay karaniwang naglalaman ng humigit kumulang 150,200 mg ng potassium at kung regular kang kumain ng walang paghahanda, ang dami na ito ay maaring unti-unting maipon. Kaya, ang bahagyang pagpakulo at pagtatapon ng unang tubig ay isang paraan upang matanggal ang karamihan ng potassium na natunaw sa mainit na tubig na ginagawang mas angkop ang pagkain para sa mga may mahinang bato. Ito ay isang pamamaraan na inirekomenda ng maraming nutrisyonista para sa mga pasyente sa stage 2,4 chronic kidney disease. Maari silang kumain gulay nang hindi kailangang magdiet ng mahigpit na nagpapanatili ng iba't ibang pagkain habang nananatiling ligtas. Detalyadong paraan ng paghahanda, ihanda lamang ang ilang sariwang pipino, hugasan ng mabuti. Pumili ngang may mapusyaw na berdeng balat, kaunting buto at hindi mapait. Hakbang 1. Paghahanda. Balatan ng manipis. Ang balat ang naglalaman ng pinakamaraming potassium. Hatiin sa dalawa. Tanggalin ang malambot na buto sa loob upang maiwasan ang kabag. Hiwain sa piraso o hiwa. Hakbang 2. Bahagyang pagpakulo. Pakuluan ang humigit, kumulang 500 ml malinis na tubig. Ilagay ang pipino at pakuluan ng 1 minuto mula nang muling kumulo ang tubig. Pagkatapos, itapon ang unang tubig ng pinakuluang pipino. Ito ang tubig na nagdala ng karamihan ng natunaw na potassium. Maaari itong penlawan na may likamkam na tsupi at patuyuin. Hakbang 3. Kumain ka agad o ipagpatuloy ang paghahanda.
Maaari mo itong kainin ng diretso bilang simpleng pinakuluang gulay na may iodized salt o ihalo sa kaunting langis ng sesame at tinatat na bawang para sa lasa. Maaari rin itong gamitin bilang sangkap sa salad o simpleng sopas. Ang mahalaga ay huwag pakuluan ng napakatagal dahil ang masyadong malambot na pipino ay mawawalan ng vitamin C at natural na enzyme. Mga natatanging benepisyong bahagyang pinakuluang pipino. Epektibong bawasan ang potassium content. Ligtas para sa may mahinang bato. Kapag ang pipino ay bahagyang pinakuluan at ang unang tubig ay itinatapon, ang potassium content ay maaring mabawasan ng 30,50% na nagbibigay ng kapayapaan sa mga may sakit sa bato, mataas na potassium sa dugo o nagda-dialysis kapag kumakain ng berdeng gulay. Ang paraan na ito ay banayad, hindi nakakapekto sa lasa, at nakakatulong sa iyo na makakain ng gulay nang hindi nababahala na mapagod ang bato. Panatilihin ang likas na pampalamig at diuretiko na epekto. Kahit na pinakuluan, ang pipino ay nananatili ang banayad na pampalamig na epekto na nakakatulong na pakalmahin ang katawan, suportahan ang bato sa pagtatapon ngang lason ng banayad, bawasan ang pamamaga at maging mas malinaw ang ihi. Para sa mga madalas umihi sa gabi, ang pinakuluang pipino na kinakain sa tanghali ay maaring makatulong sa bato na gumana sa araw na mabawasan ang presyon sa pagtatapon sa gabi, kaya mas mahimbing ang pagtulog. Suporta sa panunaw at pampalamig nga atay. Ang bahagyang pagpakulo ay nagpapadali sa pipino na tunawin, lalo na para sa mga matatanda na madalas kabagin o may acid reflux. Ang tubig at fiber sa pipino ay nakakatulong na linisin ang bituka, maiwasan ang constipation at balansehin ang acid alkaline sa katawan. Dahil dito, makakapagpahinga ang atay at bato, nakakatulong na patatagin ang presyon ng dugo at cardiovascular system. Dahil sa nabawasan ang potassium, ang pagkain na ito ay hindi nagdudulot ng pagbabago sa electrolyte at sabay na nagbibigay pa rin ng kaunting magnesium at natural na tubig na nakakatulong na i-regulate ang tibo ng puso at presyon ng dugo. Tamang oras at paraan ngang pagkain. Inirekomenda ko na kumain ka ng pinakuluang pipino sa tanghali o maagang hapon. Huwag kumain malapit sa oras ngang pagtulog dahil ang banayad na diuretiko na epekto ay maring magdulot ng madalas na pag-ihi sa gabi. Sa bawat pag-inom, 1,2 piraso lamang ng pinakuluang pipino katumbas ng 100,150 gram. Maari itong kainin kasama ng puting kanin o simpleng sopas. 3,3 na beses sa isang linggo ay sapat. Kung ikaw ay nasa yugto ngang mahigpit na pagkontrol ng potassium, maaari mong pakuluan ng 2 beses. Ang pangalawang beses ay 30 segundo lamang. Pagkatapos ay itapon ang tubig. Ngunit huwag pakuluan ng napakatagal upang maiwasan ang pagkawalan ng nutrients. Sino ang dapat gumamit at sino ang dapat mag-ingat? Dapat gumamit mga may chronic kidney disease lalo na sa yugto na may matas na potassium sa dugo higit sa 5 mililolo mela, mga nakakaranas ng pamamaga ang paa, kaunting ihi, pakapagod, panloob na init, mga matatanda na kailangan ng magaan at madaling tunawin na pagkain na hindi naglalagay ng presyon sa tiyan at bato, dapat mag-ingat. Mga may mababang presyon ng dugo, malamig na tiyan o nakakaranas ng pagtatay, mga buntis sa unang 3 buwan dahil sa lamig ng pipino. Ang mga may napakababang liver enzymes ay dapat kumain na maliit na dami. Naalala ko ang isang ginang, 73 taong gulang, sa Iloilo City na pinayuhan ng doktor na iwasan ang maraming gulay dahil sa mataas na potassium sa dugo. Nagrereklamo siya, sabi ngang doktor, hindi raw ako makakain ng berdeng gulay, kundi puro puting kanin at simpleng karne lang. Nakakasawa, anak.
Ipinaliwanag ko sa kanya ang paraan ng pagpakulo ng pipino at pagtatapon ng unang tubig. Pagkatapos ng 2 linggo, tumawag siya, masaya ang boses. Ngayon, kumakain na akong gulay sa aking kanin. Mas magaan ang tiyan ko, mas maliwana ang balat ko, at mas malinaw ang ihi ko. Sinuri ng doktor ang potassium ko at bahagyang bumaba at nasa ligtas na antas pa rin. Napaisip ako sa kanyang kwento dahil minsan, sa isang maliit na pagbabago lamang sa paraan ng pagluluto, natutulungan na natin ang katawan na gumaling ng natural nang hindi kailangang magdiet ng labis. Mga kababayan, hindi mali ang pagkain ng gulay, mali lamang kung mali ang paraan ng pagkain. Ang pipino ay isang regalo mula sa kalikasan sariwa, banayad, mabuti para sa atay at bato. Ngunit upang makainom ng malinaw na tubig, dapat nating malaman kung paano salain ang dumi. Ang bahagyang pagpakulo at pagtatapon ng unang tubig ay parang simpleng, ngunit sa katunayan ay isang matalinong pangalawang pagsasala pagkatapos ng trabaho ng bato. Isipin ito bilang isang maliit na ritual sa kusina, parehong paraan ng pagluluto at paraan ng pagmamahal sa sarili. Isang palayo ang kumukulong tubig, ilang hiwang berdeng pipino, itapon ang madilim na bahagi, panatilihin ang malinis na bahagi. Kumain ang gulay ng magaan, matulo ng mapayapa, at malusok ang bato. Naniniwala ako na kung patuloy mong gagawin ang pinakuluang pipino bahagyang luto, pagkatapos ng ilang linggo, ang katawan ay mismo ang magpapasalamat sa iyo sa mga tunay na senyales. Mababawasan ang pamamaga, mababawasan ang pagkapagod, mas malinaw ang ihi, at bawat umaga ay gigising ka na mas magaan ang pakiramdam, kalmado ang isip, at tunay na nakapagpahinga ang bato. Paraan 6. Cucumber salad with controlled salt. Refreshing, low sodium, at natural na masarap. Sa 6 na paraan ng paggamit ng pipino na ibinabahagi ko, ang salad ay isang paraan upang masarap kang kumain habang pinapanatili ang gaan para sa bato. Pagkatapos mong subukan ang maliquid na pagkain tulad ng sopas, smoothie o juice, ang pipino salad na ito ang perpektong pagpipilian upang sariwain ang iyong panlasa, pasiglahin ang panunaw, habang sinisigurado pa rin ang pinakamahalagang prinsipyo para sa mga may mahinang bato, kumain ng kaunting asin, bawasan ang sodium, ngunit hindi nagiging walang lasa. Maraming tao ang nagsabi sa akin, alam kong mabuti ang diet, pero kung masyadong matabang ang pagkain, hindi na masarap ang bibig, nakakasawa, anak. Naintindihan ko iyan. At ang pipino salad na ipapaliwanag ko ay tutulong sa iyo na masarap pa ring kumain habang pinoprotektahan ang iyong bato. Salamat sa matalinong kombinasyon ng banayad na asim mula sa apple cider vinegar, banayad na tamis mula sa sugar substitute, at bahagyang alat mula sa iodized salt o counting natural na fish sauce. Bakit mabuti ang cucumber salad para sa may mahinang bato? Para sa mga normal na tao, ang kaunting alat ay walang problema, ngunit kapag humina ang bato, bawat butil ng asin ay isang pasanin para sa bato. Ang sodium sa asin ay nagpapanatili ng tubig sa katawan, nagpapataas ng presyon ng dugo at nagdudulot ng pamamaga. Kung ikaw ay madalas na umihi sa gabi, may mataas na presyon ng dugo o namamaga ang paa, ang pagbabawas ng asin sa iyong pagkain ay kinakailangan. Sa halip na iwasan ng buo, ang cucumber salad na may kontroladong asin ay tumutulong sa iyo na bawasan ang sodium habang masarap pa rin ang pagkain. Salamat sa natural na asim mula sa apple cider vinegar o sariwang lemon, nagpapataas ng lasa ng hindi nangangailangan ng maraming asin. Ang suka ay may acetic acid na nakatulong na mapabuti ang sensitivity ng insulin, bawasan ang taba sa dugo, at lalo na sumusuporta sa bato sa epektibong pagsasala ng dugo. Banayad na tamis mula sa sugar substitute, nagbabalanse ang lasa kaya hindi masyadong matapang ang pagkain. Banayad na amoy ng bawang, luya o langis ng sesame, nagpapasigla ng pang-amoy at panunaw.
Dahil sa kombinasyong ito, ang pagkain ay parehong masarap at keto-friendly, isang masarap na pagkain na hindi nagdudulot ng pangmatagalang pinsala. Sangkap at detalyadong paraan ng paghahanda. Mga sangkap para sa 1,2 tao: sariwang pipino, 2 maliit na piraso, 200 gram, apple cider vinegar o sariwang lemon, 1 kutsara, sugar substituti, stevia erythritol, medio kutsarita. Iodized salt, 1,5 kutsarita, napakakaunti para lang mapakalma ang asim. Minced garlic, 1 clove optional. Minced ginger, 2 maliit na hiwa, optional, nakakatulong na painitin ang tiyan. Sesame oil o virgin olive oil, 1/2 kutsarita, optional. Paraan paghahanda: hugasan ng mabuti ang pipino, balatan ng manipis kung makapal ang balat o may wax. Hatiin sa dalawa, tanggalin ang malambot na buto sa loob. Ang buto ay madaling magdulot ng kaba. Hiwain ng manipis. Ibabat sa malapnaw na tubig na may asin ng humigit kumulang 5 minuto, pagkatapos ay banlawan ng tubig upang matanggal ang impurities at mabawasan ang pait. Pigain ng banayad upang matuyo, huwag masyadong pigain upang hindi mawala ang crispiness. Paghahanda ng dressing. Sa isang maliit na mangkok, ilagay ang apple cider vinegar o lemon, sugar substitute at kaunting asin. Haluin hanggang matunaw. Idagdag ang minced garlic, minced ginger, at sesame oil kung gusto mo. Maaring magdagdag 1 kutsarang maligamgam na tubig upang mas maging sariwa ang lasa. Paghahalong salad, ilagay ang pipino sa isang mangkok, ibuhos ang dressing, at dahan-dahang haluin hanggang sa makapare-pareho. Hayaan ngang 10,15 minuto upang maabsorb ngang pipino ang dressing, pagkatapos ay kainin kaagad. Tip: kung gusto mong mas malutong, maaari mong ilagay ang salad sa refrigerator ng 5,10 minuto bago kainin. Mga espesyal na benepisyo NG Cucumber Salad. Nakakatulong na bawasan ang sodium, pinoprotektahan ang bato. Gumagamit lamang ang salad na ito ngang napakakaunting asin. Sa halip, gumagamit ito ngang apple cider vinegar upang lumikha natural na maalat na lasa. Ang suka ay may acetic acid na nakakatulong na mapabuti ang sensitivity ng insulin, bawasan ang taba sa dugo, at lalo na sumusuporta sa bato sa epektibong pagsasala ng dugo. Nagpapasigla ng panunaw at bawasan ang kabag. Ang pipino ay naglalaman ng maraming tubig at fiber. Kapag sinamahan ng apple cider vinegar o lemon, nakakatulong ito sa tiyan na tunawin ng banayad. Ang sugar substitute at sesame oil ay nakakatulong na balansehin ang enerhiya, maiwasan ang mabilis na pagkagutom. Lalo na, ang bawang at luya sa salad ay nakakatulong na painitin ang tiyan, may banayad na antibacterial at anti-inflammatory effect, napakabuti para sa mga madalas na may malamig na tiyan o mahinang panunaw. Naglilinis at nagpapalamig sa atay at bato. Pinapanatili pa rin ng pipino ang pampalamig na epekto nito na nakakatulong na pawin ang init at maging banayad na diuretiko. Kapag sinamahan ng sariwang asim ng apple cider vinegar, ang pagkain ay nakakatulong na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, suportahan ang pagpapababa ng creatinine at maging mas malinaw ang ihi. Madaling kainin, masarap, hindi nakakasawa. Ang mga matatanda ay madalas na natatakot sa diet dahil sa matabang na lasa. Ngunit ang cucumber salad ay lumilihang masarap at magaan na pakiramdam. Maaari mong gamitin ito bilang isang side dish sa tanghali o maagang hapon upang linisin ang bibig at maiwasan ang pagkasawa. Tamang oras at dami ng pagkain. Oras ng pagkain, bago CPM, pinakamahusay sa tanghali o hapon. Dami, 1 pipino lamang bawat pag-inom. Dalas, 3,4 na beses sa isang linggo. Hindi dapat masyadong madalas kumain dahil ang suka ay may banayad na acidic properties. Kung kakainin ng patuloy, maaring maapektuhan ang liver enzymes.
Kung ikaw ay nasa mahigpit na pagkontrol ng potassium o sodium, maari mong ibabat ang hiniwang pipino sa maligamgam na tubig ng 10 minuto bago haluin upang mas mabawasan ang labis na mineral. Mahahalagang paalala sa paggamit. Huwag gumamit ng commercial fish sauce na mataas sa asin. Kung gagamitin, isang kutsarita lamang na diluted. Huwag ihalo ng maaga at iwanan ng magdamag dahil ang pipino ay maglalabas ng tubig, mawawalan ng sustansya at madaling magkaroon ng bakterya. Ang mga may gastritis o acid reflux ay dapat bawasan ang dami ng apple cider vinegar o palitan ng diluted lemon. Huwag magdakdak ng sili o maanghang na pampalasa kung ikaw ay may sakit sa tiyan o cardiovascular disease. Isang Gino, 70 taong gulang, sa Cagayan de Oro City ang nagsabi, "Dati, kailangan kong kumain ng malat para masarap, pero sabi ng doktor, hindi na kaya ng bato ko. Ngayon, araw-araw, gumagawa akong pipino salad na may apple cider vinegar at counting sugar substitute. Pagkatapos kumain, sariwa ang tiyan ko, magaan ang pakiramdam ko, at masarap pa rin ang bibig ko." Pagkatapos 2 buwan, sabi niya, sa katunayan, ang pagdadiet ay hindi naman pala paghihirap. Kailangan lang natin matutunan kung paano magluto ulit. Ang kanyang sinabi ay laging nananatili sa aking isip. Dahil ang tamang pagkain ay isang banayad na anyong pagpapagaling. Mga kababayan, ang pipino salad na ito, bagaman simple, ay nagtataglay ng malaking pilosopya ng kalusugan. Bawasan ang asin ngunit hindi bawasan ang kaligayahan. Kumain ng kaunti ngunit kumain ng tama. Sa ilang hiwa lamang berdeng pipino, ilang patak ng apple cider vinegar, at kaunting husay sa pagtimpla, mayroon na kayong pagkain na parehong masarap at nagpoprotekta sa bato, at nakakatulong pa sa panunaw at mas mahimbing na pagtulog. Isang sariwang salad, mababa sa asin ngunit hindi matabang, isang mapayapang pagkain, malusog ang bato at masaya ang puso. Umaasa ako na simula ngayon, ang bawat pagkain mo ay magkakaroon ng isang maliit na plato ng pipino salad. Bilang isang simpleng gulay na naglalaman ng banayad na pangangalaga para sa bato na nagtatrabaho sa buong buhay. Pangwakas na bahagi, mahahalagang paalala sa banayad na pagpapagaling ng bato gamit ang pipino. Mga kababayan, matapos nating pagdaanan ang 6 na simple ngunit epektibong paraan ng paggamit ng pipino bilang suporta sa bato, oras na upang magpahinga sandali at suriin ang buong paglalakbay, pati na rin ang lubos na pag-unawa sa mahahalagang paalala upang ang aplikasyon ay maging ligtas, pangmatagalan, at angkop para sa target na audience. Ang pipino, bagaman isang simpleng prutas na madaling makita at kainin, kung ginamit ng mali, lalo na sa mga may malubhang sakit sa bato, ay maari pa ring magdulot ng hindi kanais-nais na reaksyon. Kaya, ang buod na ito ay hindi lamang upang ulitin ang mga benepisyo kundi upang lubos na maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging masustansya at pagiging labis, upang ang bawat hiwa ng pipino, bawat mangkok ng sopas, o bawat baso ng smoothie ay maging isang banayad na gamot at hindi isang pasanin para sa katawan. Babala sa medisina, mag-ingat sa daming potassium. Ang pipino ay naglalaman ng medyo maraming potassium, isang mineral na napakabuti para sa mga malusog ngunit isang double-edged sword para sa mga may end-stage kidney failure o nagda-dialysis. Sa mga taong ito, hindi na kayang salain ng bato ang labis na potassium, kaya kung kumain ng labis na gulay at prutas na mayaman sa potassium, kasama ang pipino, ang potassium sa dugo ay tataas ng labis, nahahantong sa abnormal na tibok ng puso, pamamanhit ng mga kamay at paa, pagkapagod, o kahit biglang pahinto ng puso. Kaya, nais kong bigyang diin, kung ikaw ay nasa end-stage kidney failure o nagda-dialysis,
na huwag kang kumain ng pipino ng regular nang walang pahintulot ng iyong doktor. Ang lahat ng diet ay dapat gabayan ng isang doktor o renal nutritionist. Para naman sa may banayad na sakit sa bato o nagpapagaling, ang pipino ay maaari pa ring maging isang matalik na kaibigan basta't ginamit ng tama, bahagyang pinakuluan, balatan, kumain ng katamtamang dami, at huwag kumain ng napakalalim sa gabi. Kontrolin ang dami ng tubig na iniinom. Ang pipino ay may higit sa 95% na tubig. Para sa mga normal na tao, ito ay napakagaling na nakatulong na pawiin ang init at maging diuretiko. Ngunit para sa mga may mahinang bato na kaunti ang ihi o maluba ang pamamaga, ang pag-absorb ng maraming tubig mula sa pipino ay maring magdulot ng pagpapanatili ng tubig sa katawan na magpapataas ng pasanin sa puso at baga. Kaya, dapat mong tandaan na subaybayan ang dami ng iyong ihi araw-araw. Sukatin o tandaan ang tinatayang dami ng kabuuang tubig na ininom kasama ang sopas, smoothie, juice ng pipino at diluted na lugaw. Hindi ito dapat lumampas sa dami na pinahintulutan ng iyong doktor. Kung makakita ng mga senyales ng pamamagang pa, hirap sa paghinga o pananakit ng tiyan, bawasan kaagad ang dami ng tubig at ipaalam sa iyong doktor. Ang katawan ng isang may mahinang bato ay parang isang punong garapon. Kaunting labis na tubig lang ay apaw na ang garapon. At ang pinakamahalaga ay malaman kung kailan hihinto. 3 gintong benepisyong pipino. Sa pagdaan sa 6 na paraan ng paghahanda mula sa pagkain ng hilaw, pag-inom ng juice, hanggang sa pagluluto ng sopas, bahagyang pagpakulo, at pagsasama sa salat, malinaw mong makikita na ang pipino ay hindi lamang isang sariwang gulay, kundi isang kumpletong nutrisyon na gamot na parehong sumusuporta sa paglilinis at banayad na nutrisyon. Nais kong buot ang 3 gintong benepisyo na dapat mong tandaan. Bawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi, nagpapahintulot ng pagpapahinga ng bato, may banayad na diuretiko, na epekto ang pipino na nakakatulong sa katawan na may tapon ang labis na tubig sa araw. Dahil dito, nababawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi. Kapag hindi na kailangang magtrabaho ng bato sa gabi, ang katawan ay nakakaroon ng oras upang gumaling na nagdudulot ng mas mahimbing na pagtulog at mas matalas na isip sa umaga. Nagpapabuti ng kalidad ng pagtulog, nagpapayapa sa katawan, hindi lamang direkta sa pamamagitan ng pagbabawas ng madalas na pag-ihi sa gabi. Ang pipino ay naglalaman din ng magnesium at B vitamins na nakakulong na makapagpahinga ang nervous system, bawasan ang tensyon ng kalamnan, at pakalmahin ang isip. Kung kakain ka o inom ng kaunting pipino sa araw, mararamdaman mo na mas madali kang makatulog sa gabi, mas kaunti ang masasamang panaginip, at mas kaunti ang pagising. Suportahan ang pagpapababa ng creatinine, nagpapalinis ng dugo. Ang creatinine ay isang dumi na ginagawa ng kalamnan araw-araw at kailangan itong salain ng bato mula sa dugo. Kapag tumaas ang creatinine, nangangahulugan na overworked ang bato. Ang pipino, na may purong tubig, natural na enzyme, kasama ang kakayahan nitong maging anti-inflammatory at bawasan ang oxidative stress, ay nakakatulong sa bato na gumana ng mas epektibo. Dahil dito, unti-unting bumalik sa normal ang creatinine. Siyempre, ito ay isang natural na suporta at hindi kapalit ng gamot, ngunit ito ang pinakamatatag at pinakabanayad na tulong. Kaya, maari mong tingnan ang pipino bilang isang tahimik na kasama, hindi maingay, hindi mahal, ngunit laging nariyan araw-araw, na tumutulong sa katawan na maging sariwa, mapayapa ang pagtulog at mas madaling makahinga ang bato. Naniniwala ako na ang malikas at simpleng bagay ang laging nagtatagal. Huling mo tips. Kaya, umasa ako na anuman ang yugto ng iyong paglalakbay sa pangangalaga sa bato,
Subukan mong sundin ang 6 na paraan ng paggamit ng pipino na ibinahagi ko. Kumain hilaw na pipino para sa mga may banayad na sakit sa bato. Uminom diluted na pipino juice sa umaga o tanghali. Pipino, luya o pinya smoothie para sa anti-inflammatory at pampainit sa tiyan. Pipino soup na niluto sa manok o ipon, kainin bago mag-6 p.m. Bahagyang pinakuluang pipino para sa mga kailangang bawasan ang potassium. Pipino salad na sariwa at may kontroladong asin upang pasiglahin ang panunaw. Ang bawat paraan ay nagbibigay ng iba't ibang karanasan ngunit lahat ay naglalayon sa isang layunin, tulungan ang bato na makapagpahinga, maging mas malinis ang dugo at mas mahimbing ang pagtulog. Subukan itong gawin sa loob ng 7,10 araw. Pakinggan ang iyong katawan kung mas maliwanag ang balat, hindi na gaanong namamaga ang paa, mas mapayapa ang pagtulog o mas malinaw ang ihi. Ang mga maliliit na pagbabago na ito ang mga senyales na gumagaling ang iyong katawan. At huwag kalimutan, bukod sa regular na pagkain, kailangan mong magpa-check up ng regular, suriin ang creatinine, potassium at damingang ihi, panatilihin ang isang masayang isip, iwasan ang stress dahil kapag kalmado ang isip, mas malusog ang bato, matulog ng maga. Mag-ehersisyo ng banayad araw-araw upang dumaloy ng mayos ang dugo at mapahusay ang likas na kakayahan ng katawan na magtapon ng lason. Ang bato ang pinakatahimik na organ na nagtatrabaho ng walang tigil sa buong buhay upang panatilihing malinis at balansa ang katawan. Ngunit kapag pagod ang bato, doon natin naiintindihan na ang kalusugan ay hindi nangangailangan ng himala, kundi nangangailangan lamang ng tamang pangangalaga araw-araw. Hayaan ang pipino ang simpleng, pamilyar na berdeng gulay na maging isang banayad na kasama sa iyong paglalakbay sa pagpapagaling. Hindi na kailangan ng mamahaling gamot. Hindi na kailangan ng labis na pagdadiet. Kailangan lang ng pag-unawa, pagiging matiyaga, at pakikinig sa katawan. Ang isang berdeng pipino bilang pasasalamat sa bato, isang simpleng pagkain para sa mapayapang pagtulog. Naniniwala ako na kung regular mong gagawin ito, panatilihin ang kalmadong isip, kumain ng simple, at magpa-check up ng regular, unti-unting gagaling ang bato, babalik ang pagtulog, at sisikat ang kalusugan tulad ng sariwang umaga sa simula ng tag-init presko, mapayapa, at malinaw.